Tatlo ng pasyente na may leptospirosis ang naitalang nasawi sa San Lazaro sa Maynila. Sa gitna po yan ang patuloy na pagdami ng kaso ng leptospirosis sa bansa na ngayon po ay nasa mahigit 3,500 na. Nakatutok si Bernadette Reyes. Napalusong sa baha nitong Lunes si RR sa gitna ng malakas na ulan. Hindi raw niya inakalang magkaka-leptospirosis. Inabot po kami ng baha. Then pag uwi po namin ng Monday, nag-upbat lang po ako tapos tulog. Kinagabihan, ayun na po, naramdaman ko na po Naramdaman ko na po na hindi na po ako makahinga. Nilalagnat. Kala ko ma'am, normal na sakit lang po Kasi wala naman po akong sugat Ang 14 na taong gulang na binatilyong ito na may leptospirosis din, kinailangang magdialysis. Inilipat siya sa San Lazaro Hospital mula sa Gat Andres Bonifacio Medical Center. Naligo lang sa ulan, naglaro sa tubig na malalim. Yun lang, pag-uwi niya, nilagnat siya. Masasabi ko lang sa kanila, huwag sila maglaro sa mga baha. Sa ngayon po kasi wala pong dialysis sa Gat Andres Bonifacio at mataas po ang kanyang creatinine, BUN, at hindi po siya umiihi. Sa tala ng San Lazaro Hospital mula January 1, 142 na ang kanilang pasyenteng may leptospirosis. As of 7 a.m. kanina, 3 na ang nasawi mula August 10, isa sa kanila nasawi ngayong araw. 22 ang new admissions. 6 na po na leptospirosis patients ang kasalukuyan nakakonfine, 19 dito severe cases. Ang severe leptospirosis is ito na ang leptospirosis na inaatake ang mga vital organs ng katawan. Pag umabot siya sa kidney, kailangan na natin hemodialysis, hindi sila makakaihi. Pag inatake ang atay, naninilaw po ang pasyente. Pag inatake ang respiratory system, nagkakaroon sila hirap ng paghinga na kung minsan kailangan natin silang i-intubate. Ang mortality rate ng mga pasyenteng merong multi-organ dysfunction, umaabot po ng 50%. Patuloy pa itong tumataas, sabi ni Health Secretary Edwin Mercado. Kanina, binisita niya mga pasyente ng ospital. May incubation period dyan na almost 2 days to 60 days. Pero kalimitan yan lumalabas 5 to 15 days. Sa tala ng Department of Health o DOH, as of August 17, umabot na sa 3,760 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Minomonitor din ng DOH ang pagdami ng kaso ng dengue na umabot na sa mahigit 111,000 ngayong taon. Nag-uumpisa talaga yan sa lagnat, mga panghihina ng katawan. So dapat yun pa lang pupunta na talaga sa pinakamalapit na health center or hospital. Pag ganito talagang tag-ulan, dengue, na-expect natin yung tataas. Pero kung yun nga, kung maagap yung ating mga preventive measures. Ayon sa Department of Health, sa kabila ng tumataas na bilang ng mga kaso ng leptospirosis at dengue, may sapat na kapasidad daw ang mga ospital. Dito nga sa leptospirosis ward ng San Lazaro Hospital, sa 120 na bed capacity, kalahati o 60 pa lamang ang naookupa. Pero sa ibang ospital, gaya ng East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa 119% na ang hospital occupancy rate, kabilang ang mga kaso ng dengue at leptospirosis. Ika nga nila, prevention is better than cure. Muling paalala ng DOH, iwasan ang paglusong sa baha kung hindi naman kailangan. Hindi naman po talagang napaka-importante yung kailangan gawin. Although nababatid po namin, talagang yung iba po talagang kailangan lumusong kasi parte po ng trabaho nila. Kung pwede po, iwasan, sana magsuot ng bota at agaran po, maligo, maglinis at talaga pong magsabon ng kanila pong katawan. Filipinos are responsible in keeping ourselves healthy. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.